Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo at napakabuti ng Diyos sa atin. Tayo po ay nagkita sa araw na ito. Kamusta po ang tulog? Na po kayo nakapagpahinga ng maayos sa aya ho ng ating Alam po ninyo, masarap matulog ngayon kasi medyo umuulan, yung hangin malamig. Ano po, maaga pa lang pwede ba nang patayin yung electric fan di ba? Opo, napakabuti ng Lord sa atin na for allowing us na tayo po ay magising. Katulad ng akin lagi sinasabi, hindi po lahat ng tao sa Pilipinas ay magigising sa araw na ito. Pero ikaw, nagising ka, ginising ka ng Panginoon, ibig sabihin yan, meron pang purpose ang Lord sa buhay po natin. At mahalaga habang tayo nabubuhay, meron tayong patuloy na desire na sumamba sa Panginoon, pasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay, pamilya, negosyo, at sa ating mga relasyon sa ating kapwa. Napaka buti ng Lord sa atin mga kapatid. Kaya ho, alam nyo, kulang ho yung isang araw para papurihan ng Diyos sa kabutihan niya sa mga nagdaang panahon sa atin. Mahalaga lang yung ating pagiging sensitive sa pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. Opo, araw-araw hindi tayo dapat maubusan ng pasasalamat sa Diyos kasi ang buhay na ito hiram lang. Ang buhay ay hiram galing sa Diyos at siya ay nagpapasya kung kailan ito matatapos. Ang mahalaga lang po ay hindi tayo uh, tumitigil sa pag-acknowledge sa Diyos dahil siya po yung laging kumikilos sa ating buhay. Hindi niya tayo pinababayaan sa ating laban sa buhay, mga pagsubok, ay ang Diyos po natin ay nandyan. Napakabuti ng Lord sa atin mga kapatid. Kaya po, purihin ang Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan. Alright, medyo makulimlim sa aming lugar dito sa Bacolod. Hindi ko alam sa inyong lugar kung okay. Mahalaga lang po ay dire-diretso lang po tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus at sa pagganap natin ng kanyang kalooban sa ating buhay. Alright, magsisimula na po tayo. Alas 5:53 na sa aking orasan. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin po nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating makaisipan, ating damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay araw ng Lunes sa 24 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito ay tayo po yung mananalangin, mga kapatid. Gamit po ang ating The Apostles' Creed sa oras na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay magkakasama na naman sa mga oras na ito. Pagbati muna. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Magandang umaga at sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ganon din binabati ko yung aking mother na si Mama Elsie
Patuloy ho natin siyang ipanalangin sapagkat si Mama ay kailangan niya yung additional na prayers pa galing po sa atin, mga kapatid. Pinabati ko rin si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbim, si Paulo, si Picoy, si Rock, si Esme at yung kanilang mga anak, si Julie at si Rolia dyan sa bahagi ng Pangasinan. Magandang umaga. Ganoon din kay Ate Lydia at sa lahat ng mga kapatiran po dyan. Si Buboy sa si Bogs, magandang umaga rin sa inyo at sa kanilang mga anak. Si Tio Joe, si Tia Edna, magandang umaga po sa kanilang buong pamilya. Salamat. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan po sa Palawig, Calolbon, Vera Catanduanes, magandang umaga po sa inyo at sa inyong parish priest. Shout out din sa aking parish priest dito sa San Juan Nepomuceno, si Very Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga Pads. Ganon din kay Reverend Father Robert Christopher Nobles. At sa aming dalawang seminarians na si Bro Chris Simon Belaong Abadilla at si Bro Kent Herson Casiano. Ganon din kay Sister Malu Albarestan, ang presidente ng PPC at sa lahat ng mga opisyales. Kay Bro Bernardo Apoyon sa Finance. Si Bro Mike Sarad, ang Paris Secretary ho namin. Kasama si Marilyn Logroño at si Jubian Mare. Ganon din si Homer Aspan, magandang umaga. Homer, at sa lahat ng mga miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church. Gusto ko pong i-acknowledge ang mga sharers ng ating videos, mga kapatid. Si Ate Tia Montejo, magandang umaga. Salamat po. Corazon Gagi, Alben Bahan, Brad Ang Cortez, Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, Darling May Peñaflor Sibonga, si Bobby Taruk, si Timbal Oni Bahian, Sonet Senas, Ebenezer Pastor, Mariby Cabato Largo, si Ami Joaquino Sano, maraming salamat po. Philip Cesar Herrera, Jermeline Honasan Balahadya, Ling Marquez, Joshua Paminta Gasapo, kay Ordinaryong Katoliko, salamat. Puro Katoliko, salamat po. At sa Soundwind Garcia, well done, dyan sa Lumbia, Cagayan de Oro. Maraming salamat sa pag-share ng ating videos, mga kapatid ha. Malaking tulong ho yan para maipakalat natin yung aral na simbahang Katolika. Magandang umaga, Ebenezer Pastor. Salamat for joining. At ganoon din kay Mary Daily S. Turco Palabrica. Magandang umaga po. God bless sa inyong buong pamilya, mga kapatid. Shoutout din sa Holy Family Cathedral dyan sa Kuwait at kay Bishop Aldo Berardi at sa lahat ng mga paring Pinoy. Yan po ay pa-shoutout ni Rego Perocho dyan sa Kuwait. Maraming salamat din kay Bingo Villahermosa. Salamat kay Jimmy Oren, Noel Tubac, James Regalario Sabino, Alfredo Rivera, Samuel Hinayon Kayakay dyan sa Cavite, kay Roy Bitos Maturan, Isabel Gose Valientes. Maraming salamat din kay Rene. I'd like to acknowledge, mga kapatid, ang buong tropa namin dito sa CFD, sa Diocese ng Bacolod, kay Doc Ray Entila. Maraming salamat, Doc, sa kanyang buong pamilya, kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente, kay Harvey Angke, ang Vice President, Jerry Lou Quiles, ang Secretary, JB Akman, Treasurer, Rodrigo De Nicolas, Auditor, Richard Dalugdog, PIO, Melchor Valenzuela, Sergeant at Arms, siyempre si Sister Apple Balinas. Shoutout din sa Natal family. Magandang umaga po. Si John Paul Ruby, si John Mark Libuon, Doc Reynold Navarez at si Bro Al Manila. Siyempre kasama si Thea Marie Pescador at si Marjorie Batayen Agtoto. Sa buong tropa natin dyan sa CFT sa Granada, kay Bro Herat ang presidente, kay Pipito Barbon at sa lahat ng mga tropa natin dyan. Magandang umaga po, even sa Talok at dyan sa Kabangkalan. Magandang umaga. Bobby Tarok, maraming salamat for joining, bro. Sabi niya, good morning po, Brad Calix. God bless us all po. Shoutout din kay Buds, dyan sa Legazpi Albay. Pa-shoutout siya kay Father Totoy. Pinabati natin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto
si Wendell Talibong, si John Doe, si Kenneth Alvin Bustamante, Romel Palma, at si iba pa mga tropa natin dyan sa punto por punto. God bless mga kapatid. Padayon lang tayo sa ilikuton ng Ginoo. Thank you, God. Pinabati ko yung aming masipag na coordinator sa aming catechetical training every Saturday alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon kay Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga po. At sa lahat ng mga fellow catechists ni Brad Calix sa ating ongoing training every Saturday dyan sa Sacred Heart Seminary. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda ng Little Way Seminary, Kabangkalan. Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng staff, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Binalbagan servants of the Divine Mercy kay Bro Chubby Martin saka kay Bro Boots Uy, magandang umaga po. At sa mga elders nila na sila Bro Pabs Gonzales, John Inglis. Sa grupong All for Jesus Life Ministry kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco at Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, magandang umaga, tanghali, gabi mga kapatid. Sa lahat ng tropa dyan sa PESMA Plus, sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po. Shoutout kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres at Reverend Father Eduardo G. Musni dyan sa San Lorenzo Ruiz. Maraming salamat sa inyo mga pads. Shoutout kay Father Edito Banyo, Father Albao dyan sa San Isidro Paris sa Banay-Banay, Davao Oriental. Ito ay pa-shoutout ni Rene Boy Kalimpong. Alright. Magandang umaga mga kapatid. Tayo po'y dadako na sa ating Gospel for today. Time check, alas 6:02 ng umaga sa aking orasan. Marcos pangkat siyam, mga talatang 14 hanggang talatang 29. Maganda po ito. Pinagaling ni Jesus ang batang sinasapian. Alright. Babasahin ko pong Bible ay Taglish. Ang pagkakasalin. Pagbalik nila Jesus, nakita nila ang iba pang mga disciples kasama ang madaming tao. At nakikipagtalo ang mga teachers ng law sa mga disciples. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Tumakbo sila, papalapit at bumati sa kanya. Tinanong sila ni Jesus, anong pinagtatalunan niyo? May isang tao na sumagot, Teacher, dinala ko po ang anak kong lalaki para ipakita sa inyo. Kasi sinapian po siya ng masamang espiritu, kaya hindi siya makapagsalita. Pag inaatake po siya ng masamang espiritu, natutumba siya. At bumubula ang bibig niya. Sobra siyang pinapahirapan. Naninigas ang katawan, pati bibig niya. Nakiusap po ako sa mga disciples niyo na palayasin ang masamang espiritu pero hindi nila kaya. Sabi ni Jesus, lahi kayo ng mga walang pananalig. Hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo sa akin ang bata. Dinala ng mga disciples ang bata kay Jesus. Nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata. Natumba at gumulong-gulong ang bata, bumubula ang bibig niya. Tinanong ni Jesus ang tatay ng bata, gaano katagal na siyang ganito? Sumagot ang tatay, mula pa po noong maliit siya. Madalas po siyang inahagi sa masamang espiritu sa tubig, minsan po sa apoy para patayin siya. Maawa po kayo. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Sumagot si Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ko? Posible ang lahat para sa taong naniniwala. Sumigaw agad ang tatay at sinabing, naniniwala po ako, pero palakasin niyo pa ang faith ko. At ang napansin ni Jesus na tumakbong papalapit sa kanya ang ibang tao. Inutusan niya ang masamang espiritu. Pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan. Huwag ka nang babalik sa kanya. Sumigaw ang masamang espiritu at pinangisay niya uli ang bata.
pagkatapos lumabas siya mula rito. Dahil sa nangyari, nagmukhang patay ang bata. Sabi ng mga tao, naku, patay na. Pero inalalayan na Jesus ang bata para makabangon. Tapos tumayo na yung bata. Pumasok si Jesus sa loob ng bahay. Nung sila na lang ang magkakasama, tinanong ng mga disciples si Jesus, bakit po hindi namin mapalayas yung masamang espiritu? Sumagot si Jesus, panalangin lang ang pwedeng makapagpalaya sa ganong klaseng masamang espiritu. Wala nang iba pa. Mga kapatid, pamilyar na kwento sa Gospels. Etong Mark chapter 9. Ang title dito ay Pinagaling ni Jesus ang batang sinasapian. Mga kapatid, tayo sa Katoliko, meron tayong mga paring exorcist. Hindi lang sila basta pare, kundi merong espesyal na binigay na charism ang Banal na Espiritu sa kanila. Meron silang kapangyarihan, of course, ang power nila, hindi sa kanilang sarili, kundi sa Diyos, direkta. At sa tulong na rin po ng mga santo sa langit, ay nagagawa nilang palayasin ang mga evil spirit. Actually, sa lahat ng mga denominasyon, may mga ganito rin. Pero may mga totoo at peki din po na mga pagpapalayas ng masamang espiritu. Yung kwento rito, hindi ito gawa-gawa na kwento. Ito po ay totoong nangyari sa panahon ng Panginoong Yesus. Ano ang reason kung bakit to merong ganong kwento na si Jesus ay nagpalayas ng evil spirit? Una, para ma-display yung kanyang power bilang Diyos. Hindi lang para ma-display upang ipakita na authentic yung kanyang dalang mensahe galing sa God the Father. Pangatlo, para ma-exercise yung paniniwala ng mga disciples sa kanya. Tandaan nyo, ang ginagawa ng Panginoon, siya ay nasa lupa pa, siya ay nangangaral, siya ay nagtuturo, at siya po ay nagpapagaling. Gumagawa rin po siya ng himala. Yun po yung mga major na mga ginagawa ni Jesus nung siya ay nasa lupa pa. Si Jesus wala na sa lupa. Wala siya sa earth, nasa langit po siya. Kasama ng God the Father. Siya po ay nananalangin doon, naghahanda para sa kanyang pagbabalik, para sa kanyang simbahan, ang Catholic Church. Mga kapatid, ito isang kwento na mahalagang balik-balikan natin sapagkat it always reminds us na ang Diyos na meron ng Katoliko makapangyarihan. Pangalawa, yung ginagawa ng mga kaparian natin na tinutulungan ang mga Katoliko na posibleng alihan na masamang espiritu, realidad ito sa ating simbahan, mga kapatid. Dito makita mo rito bata na inalihan ng masamang espiritu. Ang sabi sa Tagalog ay sinapian. Ibig sabihin, ang evil spirit na hindi nakikita ay pumasok literal sa isang bata. Sinapian. Diba? Inatake po siya ng masamang espiritu. Evil spirit. Pero nung nakita natin dito, nung itong tatay na to, nakiusap sa mga disciples, wala sa magawa yung mga disciples. Hindi nila kayang paalisin yung evil spirit doon sa bata. Kaya nagalit ang Panginoon Diyos eh. Oo. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciples lahi kayo ng mga walang pananalig. Mantakin mo yan. Binigay na sa kanila yung authority na meron silang power na to rebuke itong mga evil spirits, and yet sumablay po sila sa ganitong pagkakataon. Ang sabi ng Lord sa kanila, lahi kayo ng walang pananalig. It was addressed doon sa mga disciples. Ang sabi ng Lord, hanggang kailan ko ba kayo dapat samahan? Hanggang kailan ko ba kayo dapat pagtiisan? Matakin mo sinabi ng Panginoon, it was a sharp rebuke. At ang sabi ng Lord, dali nyo nga rito yung bata. Out of frustration. Dali nyo rito yung bata. Kaya dinala ko ng mga disciples yung bata sa ating Panginoon. At ang ginawa ko ng masamang espiritu dito, pinangisa yung bata, natumba, gumulong-gulong, bumubula yung bibig, mga kapatid. Hindi na muna
Nirebuke ng Lord yung evil spirit. Kinausap muna yung tatay. Sabi niya sa tatay, kailan pa to nangyayari? Kailan pa? Sabi ng tatay, ay bata pa ho siya eh. May ganyan na ho eh. Oo, may ganyan na ho eh. Ano pa yung power ng evil spirit sa bata? O sabi ng tatay sa kwento, madalas po siyang hinahagis ng masamang espiritu sa tubig. Mga kapatid, you try to imagine itong sinasabi ng tatay, hinahagis ng masamang espiritu yung bata sa apoy, sa tubig, minsan sa apoy. Ano ang purpose pa hinahagis? Literal po na nangyayari yon, hinahagis ng evil spirit. Kasi nga sinapian na ng evil spirit yung bata, kontrolado ng evil spirit yung buong pagkatao ng bata. Anything can happen. Ang purpose pala para patayin po yung bata. Sabi ng tatay, maawa po kayo, maawa po kayo. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Now, hindi lang ni-rebuke ni Jesus yung mga disciples dahil sa kanilang kawalang ng pananampalataya. Etong tatay, pinagsabihan din ni Jesus. Pinagsabihan. Ang sabi sa talatang 23, bakit mo sinabing kung may magagawa ko? Para bang ito'y isang insulto, ininsulto siya ng tatay kasi parang kung may magagawa kayo, kasi yung sabi niya maganda naman yung request na tulungan nyo kami, pero sabi ng tatay, kung may magagawa kayo, yun po'y pang-insulto. Ini-insulto niya si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ano sinabi mo na, bakit mo sinabing kung may magagawa ko? Ang sabi ng Lord, posible ang lahat para sa taong naniniwala. Posible ang lahat para sa taong naniniwala. Tapos sumigot yung tatay. Naniniwala po ako, pero palakasin niyo pa ang faith ko. Dalawang bagay nangyari dito, di ba, sa problema ng tatay. Hindi buo yung kanyang tiwala sa Panginoong Yesus. Dinala niya yung concern niya sa Diyos, pero hindi buo yung kanyang pagtitiwala. And he was rebuked by the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. At nang napansin ni Jesus na tumatakbong mapalapit sa kanila ang ibang tao, kasi nga nagdagsaan na eh. Baga, tignan mo yung, yung senaryo nito. Nasa public place po ito, ang mga tao nagdadagsaan na. Ang eksena, isang batang sinapian ng evil spirit at yung doon ng tatay niya. Sino mga characters dyan? Si Jesus, yung batang sinapian ng evil spirit, yung tatay, yung disciples, at nandun yung crowd, mga kapatid. Nasa open space po, nasa public place nangyari ang eksena po na ito. Ano po nangyari doon? Inutusan niya ang masamang espiritu ni Jesus. Ang sabi niya, pipi at binging espiritu, lumabas ka sa batang yan. Huwag na huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsalita lang si Jesus, mga kapatid. Salita lang. Anong nangyari? Sumigaw ang masamang espiritu at pinangisay niya uli ang bata pagkatapos lumabas na siya mula rito. Dahil sa nangyari, nagbukang patay ang bata. Sabi ng mga tao, naku, patay na. Sabi ng mga osyosera doon, naku, patay na yung bata. Kasi lumabas na yung evil spirit sa bata eh. Okay, lumabas na eh. Tingin ng tao, naku, patay na yung bata. Pagkatapos po noon, nung natapos na eksena na yon, pumasok sila sa bahay. Sabi ng mga disciples, bakit hindi po namin napalayas yung masamang espiritu? Alam mo, sagot ng Panginoon, panalangin lang ang pwede makapagpalayas sa ganong klaseng masamang espiritu. Wala nang iba pa. Mga kapatid, ang reality ho na may inaalihan ng evil spirit sa panahon natin, totoo yan. Sino yung pwedeng sapian ng evil spirit? Mga Katoliko, numero uno. Teka muna, Brad Calix. Nabinyagan niyang Katoliko na yan. Na-confirm pa nga ni Bishop yan.
Nagjo-join nga sa Eucharist yan. Ang sinasabi ko ritong mga Katoliko ay yung mga Katoliko na hindi tunay, mga nagpapanggap na Katoliko, mga wala naman talagang relasyon kay Kristo, mga hindi dumaan sa tamang proseso ng katekismo, mga nagpapabaya sa kanilang buhay pananampalataya. Akala nila one-time event lang yon. Nabinyagan ka, tapos ka na, tapos nagbababad sila sa kasalanan, maraming pinapractice na mga bisyo sa buhay, sila po yung mga kandidato para sakyan ng mga evil spirit. Yung mga nagbabaka sakali, yung mga nag-a-assume na sila ay Kristiyano pero hindi naman. Mga kapatid, ang paniwala namin, ako bilang pastor, ang tunay na Kristiyano na kumilala kay Kristo, hindi pwedeng sapian ng evil spirit. Yung may mga totoong relasyon kay Kristo ha. Ang sinasapian ng evil spirit, yung mga tao na walang relasyon kay Kristo. Yung mga nagpapanggap, yung mga nagsusuot ng maskara. Hindi mga totoo. Walang relasyon sa Panginoon. Kayo lang ho makakaalam yan kung may relasyon kayo sa Panginoon eh. Yung ginagawa ba natin sa simbahan, bahagi ba yan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos o dahil napilitan ka lang kaya ka dumadalo sa misa? Mga kapatid, tandaan po ninyo, itong realidad na ito ay pwede mangyari sa Katoliko. Huwag na tayo dun sa ibang simbahan. Dito lang tayo sa Katoliko. Brad Calix, posible ba mangyari sa Katoliko yan? Opo, ilang beses ko na sinasabi. Pero sinong Katoliko ang pwedeng tamaan ito? Yung mga hindi totoo na Katoliko. Pero kung ikaw ay totoo, na binyagang ka, bagamat bata ka pa noon, katulad nung nangyari sa akin, na-confirm ka ng bishop, na practice mo yung Eucharistia, na sa state of grace ka, mga kapatid, imposibleng sapian ka ng evil spirit. Naglilingkod ka sa Panginoon Diyos ng maayos. Araw-araw conscious ka sa kalooban ng Diyos. Hindi ka pwedeng sapian ng evil spirit, mga kapatid. Ito lang ay dun sa mga tao na nagsisimba pero walang malinaw na relasyon sa Panginoong Yesus. Mga nagkukunwari na Katoliko sa Pilipinas. Tandaan nyo, milyon tayo sa Pilipinas. Ang tanong ko lang dyan, ilang porsyento sa kabuang populasyon ng mga Katoliko sa Pilipinas ang genuine, ang authentic, yung totoo na Katoliko? Ang totoong Katoliko, hindi lang ho basta nabinyagan. Hindi lang ho basta na-confirm ng bishop. Hindi lang basta ito bahagi ng Eucharistia. Ito yung totoong mga Katoliko na may takot kay Kristo. Mga lumalayo sa kasalanan ito. Mahalaga sa kanila yung holy living. Pero kung ikaw ay banjing-banjing ka, hindi mo alam kung ang linggo dapat dumalo ka sa misa o hindi. Ina-assume mo lang na Kristiyano ka, pero ang totoo, hindi ka pala Kristiyano. Nagpapanggap ka lang. Nakikijoin ka lang. Kung saan yung crowd, nandun ka. Mga kapatid, tandaan nyo to. Ang Panginoon, marami siyang pinagaling sa kanyang panahon. Maraming nakaranas ng milagro. Pero kakaunti lang yung mga taong may tunay na relasyon sa Panginoon sa kanyang panahon. Maraming sumusunod na crowd, pero majority sa kanila, mga spectators lang. May gusto lang makita, walang magawa sa bahay eh. Takbo doon sa eksena kung saan nagpapagaling ang Panginoon Diyos. Nakita nila, pero wala silang relasyon sa ating Panginoong Yesus. Iilang piraso lang yung may relasyon kay Kristo eh. Di ba yung mga hina-highlights lang sa Gospels? Yung babaeng dinudugo ng 12 taon na sabi niya, pag mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako. Nangyari sa kanya yon. Yung babae po na inakusahan ng nakipag may adultery na babae na babatuin sana hanggang sa mamatay. Oh, ano sabi ng Lord sa kanya? Asan na yung babato sa inyo? Sabi ng babae, wala po eh.
Sabi ng Lord sa kanya, sige ha, hindi rin kita i-judge, pero umalis ka na, huwag ka nang gagawa ng kasalanan. Mga kapatid, ilang piraso lang ito na mga tunay na sumusunod. Sana sa atin, sa Pilipinas, may realization. Totoo ka bang follower ni Jesus? Kasi itong pinag-usapan natin na dito na inalihan ng masamang espiritu, ito ay posibleng mangyari doon sa walang tunay na relasyon kay Kristo. Kapatid, hindi garantiya ang pagiging Katoliko na hindi ka sasapian ng evil spirit. Huwag mong gawing lisensya yan, yung pagiging Katoliko mo. Baka masampulan ka nito. Maalihan ka ng evil spirit. Kabrad, nananakot ka naman. Hindi ho. Nung pastor ho ko, may mga kaso na akong ganitong nahandilan bilang pastor. Matagal na nagsisimba sa amin yung couple Dumating yung time na nanghina sa pananampalataya, hindi na nagsisimba for so many months. Binisita namin ng aking unang may bahay na namatay. Nung binisita namin sa bahay, iba na yung tingin sa amin, namumula yung mata niya. Tapos maraming nangyayari sa kanya na hindi maganda na kinagulat po namin. Pero dating umaatin yun. Aktibo sa Bible study, sa mga visitation. Pero nang binisita po namin ni Mrs. Kita namin yung kanyang nanlilisik yung kanyang mata at ano-ano sinasabi sa amin na hindi maganda. At ang sabi ko doon sa babae, pakisabi mo nga yung pangalan ng Panginoong Yesus. Hindi niya mabanggit yung pangalang Jesus Christ. Tapos marami siyang sinasabi na hindi maganda. Nagsisimba yon. Nagsisimba po yun sa Baptist. Aktibo po yun dati. Pero bakit dumating yung punto na sinapian siya ng evil spirit? At nagkaroon siya ng problema at wala na po kaming balita sa kanya. Mga kapatid, hindi garantiya ang pagiging Katoliko na hindi mo sasapitin tong sapian ka ng evil spirit. Now, ito'y sinasabi ko para lang doon sa mga nagpapanggap na Kristiyano. Pero kung kayo po ay totoo na Katoliko na may takot kay Kristo, lumalakad sa kabanalan, umiiwas sa pagkakasala, nasa state of grace ka, hindi ito pwede mangyari sa'yo. Kasi silyado ka ng banal na espiritu Alam mo sa sarili mo, conscious ka sa presensya ng Diyos Hindi pwede mangyari sa ito, mga kapatid. Nakita natin dito dalawang bagay. Para dun sa tatay, para dun sa mga disciples muna, kulang sila sa dasal. Siguro dahil, yabang. Pero wala sila nagawa. Doon sa tatay, kulang sa pananampalataya. Lumapit sa Panginoon, pero kalahati lang yung pananampalataya. Sinabihan pa niya si Lord, kung may magagawa kayo, mantakin mo niya, insultuhin niya si Jesus, kung may magagawa po kayo, tulungan niyo po kami. Ano sabi ng Lord? Ba't mo sinabi kung may magagawa ko? Para bang kung i-contextualize mo sa Pilipinas lalapit-lapit ka sa akin dito, tapos wala ka palang tiwala. Umalis ka na nga. Pero hindi naman siya ginanon ni Lord, di ba? Napaka-gracious pa rin ng Lord Inalalayan pa rin siya Di po ba? Parang ganun tayo, di ba? Sa buhay pananampalataya natin, para tayong mga disipulo na puro tayo yabang Marami tayong involvement ng ministry sa parokya natin Halos lahat ata ng ministeryo, in-involvean mo na Pero sa sarili mong lakas, sarili mong diskarte, yung yabang natin minsan ang nakikita. Kulang tayo sa dasal. Kulang tayo sa dasal. Di ba sabi nagtanong sila kay Jesus, Lord, ba't di namin mapalaya? Sabi ng Lord, dasal kasi kailangan dito Bakit yun ang ginawa nila? Bigla na lang nilang tinatry na palayasin yung evil spirit, hindi naman sila nagdasal. Ganon ka-powerful ang prayer.
Mga kapatid, ang gumagawa nitong exorcism, pari lang ho. Siguro yung ibang na-train na mga layman, posible rin. Pero sa Katoliko, pari ang gumagawa nito. Now, hindi lahat ng pari ay merong kakayahan sa ganito. Hindi lahat ng pari sa Pilipinas. Selected few lang yan sila eh. Opo. At kailangan ng pari ang dasal ng mga laiko. Bagamat nandun yung willingness ng mga kaparian natin na tulungan yung mga may evil spirit, pero kailangan nila ng dasal coming from lay people na katulad natin. At pag may alam kayo na halimbawa ang pari nyo ay exorcist din at the same time, wag na wag po natin silang pabayaan. Kasi sasabihin naman nila yan I need your prayers mga kapatid. May pupuntahan ako na isang pasyente na sinasabi naman ng pari yan. At I need your prayers. Mga kapatid, you pay attention. Basta may ganon eksena, you pay attention kasi hindi lakas ng pari yung magdi-display doon eh. Dapat ma-display yung power ng Panginoong Jesucristo. Habang ginagawa niya yun na pinapalayas niya yung evil spirit sa loob ng tao, yung inaalihan, makita ng pare ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Of course, yung ating dasal, napakainam na tool o weapon para pumapalayos yung evil spirit, mga kapatid. Makita mo rin dito yung tatay, di ba? Kalahati yung pananampalataya. Ganon din tayo minsan. May mga nilalapit tayo na concern kay Lord pero kulang tayo sa pananampalataya. Kailangan pa tayo i-rebuke ng Lord, di ba? Lalapit ka sa akin, kulang yung pananampalataya mo. Para bang mas maganda na lang na hindi ka nagdasal, di ba? Kung kalahati yung pananampalataya, gaduwa-duwa ka, di ba parang insulto naman sa Diyos yun, di ba? Ba't ka lumapit sa Diyos? Kasi makapangyarihan siya eh. Bakit ka lumapit sa Kanya? Kasi may magagawa siya. Pero human as we are, di ba? Binibisita tayo ng doubt sa ating puso, sa ating isipan, and that's normal. Pero kung mananatili po tayo na ganon, hindi po siya maganda. Mga kapatid, honestly, kulang tayo sa prayer. Opo. Kulang tayo sa dasal. Akala natin dahil matalino po tayo, meron po tayong PhD, may masteral po kayo, marami kayong training na dinaluhan. Akala po natin minsan, yun ang sagot sa mga pangangailangan natin sa ministry. Marami tayong involvement sa ministry. Nakakalimutan ng Katoliko na it's all by the grace of God. Kaya mo magagampanan yung ministeryo mo sa parokya. It's all by the grace of God. Sa kanyang lakas, sa kanyang talino, mga kapatid. I'd like to challenge you, mga kapatid, fellow Catholics. Patuloy tayong mag-rely sa kapangyarihan ng Panginoon, sa banal na Espiritu. Matuto tayong manalangin. Iasa po sa Lord lahat ng ating mga pangailangan. Hindi lang yung pagiging positibo. Makatulong din yon. Pero pananampalataya. Hindi po yung pagiging positibo lang. Ang mas dapat makita sa atin bilang Katoliko sa taong ito, 2025, na sa lahat ng ating endeavor sa buhay, ano man ang trabaho mo, saan ka man nagtatrabaho, sa pribado o sa gobyerno, o isa kang entrepreneur o plain housewife, mga kapatid, it doesn't matter. Ang mahalaga lahat ng ginagawa natin ay para ho sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Matutunan nating manalig ho sa Panginoon. Hindi mo kinakailangang lumabas ng Katoliko, kapatid. O ito po'y paalala ko sa karamihan. Nasa tama kang simbahan. Ang founder natin si Jesus Christ. Kumpleto tayo. Hindi nga lang tayo perfect magsimula sa Santo Papa, papunta sa mga laiko. Lahat tayo sumasablay. May mga miscommunications tayo sa loob ng parokya, and that's normal. Hindi po yan sapat na dahilan para lumabas kayo ng simbahan.
at pumunta sa Protestante at Evangelical. Hindi po. Matutunan nating kausapin ang kapatid kung meron tayong problema. Magkape-kape po tayo, mag-usap ng maayos kasi yun po yung susi sa pagkakasundo. Kung ma-pride po tayo, lagi mo iginigit yung karapatan mo at yung ibang tao baliwala sa'yo, hindi po tayo aasenso. Mahalaga matutong magpakumbaba, pagpatawad kung kinakailangan. Yan na kailangan natin sa simbahan. Di ba naalala niyo yung homily kahapon ng pari natin? Love your enemies, di ba? And pray for those who persecute you. Learn to forgive. Yan yung kailangan natin eh. Hindi magtatampo ka na may konting problema lang sa parokya nyo, nagtampo ka. Hindi lang nabanggit yung pangalan mo. Hindi ka lang nabati, hindi ka lang nakamayan. Di ba? Nagpi-peace be with you tayo. Di ba? Peace be with you. Di ba? O yung minsan nakita mo rin sa likuran mo yung kalaban mo, bigla kang gumanon eh. Nalala mo ba yun? Yung mga ganong eksena? O, paano ko magpi-peace be with you dun sa may utang sa'yo na hindi nagbabayad? Di ba? Napakahirap. Napakahirap yung eksena na yun. Di ba? Pero yun ang hamon kapatid eh. Opo eh. Yun po yung hamon sa atin mga kapatid. At sana nga ho ay malaki ang tulong nito mga kapatid sa ating buhay pananampalataya. Magbasa po tayo ng Biblia. Tayo po ay bumili po kayo ng Catechism of the Catholic Church. Makakatulong po yun mga kapatid. O, magkaroon kayo ng desire na mag-aral. Opo, hindi kasi pwedeng iasa nyo kay Padre yung homily. Kulang po yun eh. Opo, kulang yun. I mean, pag sinabi kong kulang, kasi 25 minutes lang po yun eh. Magsumikap tayo. Mag-aral po tayo ng Catechism of the Catholic Church. Opo. At siyempre, pag nag-aral ka ng Catechism, ang objective mo, hindi lang matuto, kundi maglilingkod ka sa Panginoon Diyos. May involve ka sa ministry. Opo. I hope nakatulong po itong mga sinasabi natin dito sa ating broadcast. Alright, dadako tayo sa ating ikalawang segment, edukasyon ang pinag-uusapan natin sa pagka-Lunes. Mga kapatid, ano ba yung problema? Ang isa sa mga problema sa edukasyon natin, mga kapatid. Paano po natin, di ba napag-usapin natin last time, na may plano si Secretary Angara na punan ng mga principals ang mga paaralan pampubliko na wala pong principal. Sabi niya, itong mga principal na ito sila yung mga brain eh. Sila yung mga utak ng institusyon. Imaginin mo, tumatakbo yung school, walang principal. OIC lang. OIC temporary ho ang OIC. At kadalasan yung OIC, hindi naman sila mga mga department head, di ba? OIC nga, temporary yun eh. Kailangan natin ng isang lalaki at babae na talagang qualified, yung principal. Hindi ba't maglalagay daw sila? Nasa 21,000 plus ang walang principal sa mga paaralang pampubliko under ng DepEd, mga kapatid. Imaginin mo yon 21 something plus walang principal. Anong sitwasyon natin sa Pilipinas nito? Wala akong pinaka-coach eh. Managerial po yung skills niyan eh. Administrative po ang principal, mga kapatid. Yan po ang brain eh. Siya nagmamaniobra lahat ng galawan dyan, mga policy sa loob, etc. Yung pagtakbo ng kabuang partikular na paaralan, nasa kanyang leadership po yan. Pangalawa, mga kapatid, ang problema natin, sa totoo lang. Di ba maraming mga kulang-kulang sa mga gamit sa school? Kulang sa mga upuan, giba-giba yung kwarto ng teacher. Doon po
sa yung aking may bahay po kasi teacher po eh. Yung kwarto niya, nung sinilip ko ho minsan, babagsak na po yung kisame eh. Malapit na eh, parang ganun eh. Tapos sabi ko, ba't ano, anong plano dito, ma? Ba't, anong plano dyan sa sa nakalawlaw na yung nakalaylay na yung mga, alam mo yon. Tapos pagka umuulan patulo-tulo, di ba? Ikaw ba gaganahan ka bilang estudyante na ganun makita mo? Na tumutulo, di ba? Nag-exam kayo, pumapatak doon sa harapan ng papel mo yung habang nag-aaral di ba? May dala-dalang kanya-kanyang dala ng plangganang maliliit yung mga estudyante. Di ba nakakatawa eksena po 'yan? Hindi ba't may pondo yung paaralan sa pagre-repair? May pondo po 'yan taon-taon. Ang sabi ko nga, saan na pupunta yung pondo? Bakit hindi gawa ng paraan itong mga naantay yung bagsakan kayo ng kisame? Sabi ko sa misis ko. Sabi, tagal na kasi yan, hindi naman nila nagagawa eh. Ang gusto pala mangyari nung iba, yung mga teacher mismo magkaroon ng initiative. Saan kukunin yung budget? Yun ang tanong eh. Kulang na nga yung sweldo ng mga teachers natin, kaya nga nag-a-abroad yung iba di ba? Napapansin nyo? Oh. May mga teacher nga, nagpulis na lang eh. Oh. Hindi lang nag-abroad, nagpulis pa. Yung iba nga, nag-vlogger na lang ho yung mga teacher eh. Kasi sa pakembot-kembot, pasayaw-sayaw dyan sa social media, laki pa nung kikitain niya sa TikTok, sa social media. Sumikat pa siya. Ito yung mga teacher natin kulang yung kanilang sweldo, mga kapatid. Di po ba? Ano sa tingin nyo? Itong problema na ito, mga kapatid, sa kakulangan ng classroom, kulang sa computer, yung mga estudyante natin, yung mga laptop, na dapat i-issue sa paaralan na ganito dapat yung laptop, saan-saan nadadivert yung pondo dahil po sa korupsyon. Isa sa mga korap na ahensya sa Pilipinas, ang Department of Education. Korap na institusyon, mga kapatid. May budget po yan. Ang problema, yung mga humahawak po nito, iniisip nila kung paano sila kikita. At the expense ng educational system natin sa bansa. Mga kapatid, pag-aralan nyo, mag-research kayo, anong klaseng educational system meron tayo sa Pilipinas? Natututo ba talaga yung mga bata? Sa elementarya po, yung pagbabasa, pagsusulat. Imagine mo, nagpunta ng high school, hindi marunong magsulat at magbasa. Paano po yan pumasa ng elementary? O sabi ni Bobby Taroque, sana maibalik daw yung subject na religion. Sa public, di ba, values sa Katoliko, merong subject na ganyan, di ba? Sa private. Pero dahil nga even sa Catholic, medyo maingat sila dyan kasi may mga estudyante nga na hindi naman din Katoliko. Lalo't lalo na sa public na under ng DepEd, di po ba? Meron tayong subject na values, pero yung mga teacher na nagtuturo ng values, kung walang values, paano ka maniniwala? Hindi po ba? Mga teacher na naninigarilyo. In-address ko na huminsan yan sa aming meeting Kasi isa rin ho ko sa mga opisyalis na sa aming classroom ng aking anak In-address ko po yun Sabi ko sa nagpipreside na teacher Sir, paano tong concern na to? Kasi lagi na ho ito gusto nating sawayin yung mga estudyante na naninigarilyo, pero yung mga teachers ho natin dito sa loob, naninigarilyo, nakikita ko. Pag lumalabas yan, pag nagkakape, naninigarilyo, anong klaseng values meron tayo tuturo dito? Alam mo, sagot sa akin ng teacher, Pastor, magano
po kayo, magreklamo po kayo ng formal. Sabi ko, kung magrereklamo ko ng formal, may mangyayari ba? Ang sinasabi ko rito, sir, yung realidad na may mga teacher na walang values. Yun yung sinabi ko. Ang hirap, Tapos, tapos maraming katoliko dyan na teacher sa DepEd. Anong nangyayari? Ito yung sanga-sangang epekto. Tingnan mo yung overall situation natin. 'Di ba? Kulang na mga principal. Last week pinag-usapan natin, ngayon kulang sa mga gamit sa paaralan. Yung mga pondong na dadivert, may politika, 'di ba, sa loob ng paaralan Pagka medyo malakas ka ron sa supervisor ang principal, maraming blessing. Pagka medyo kalaban niya yung supervisor, medyo ito lang muna. Anong gagawin ng principal? May mga principal na madidiskarte rin di ba? Hindi na kontento sa sweldo nila Marami pang mga racket sa loob ng school Oh. Mga principal na labas ng paaralan nila, hindi na mamanage ng mabuti. Tapos, pagbalik niya, nag-expect siya ng magandang performance. Ang hirap ng ganyang sistema sa Pilipinas, mga kapatid. Obserbahan nyo lang yung mga anak nyo. Anong natututunan ng mga anak natin sa school? Mga teacher na hindi dumadalo sa kanilang klase, lalo na sa senior high. May senior high po ako Opo. May grade 11 po ako na anak May grade 10 ako Anak, anong balita? Hindi naman nagpapakita teacher namin Lagi nang hindi nagpapakita. Tapos, maraming pinapagawa. Hindi namin naintindihan May mga teacher na akala nila, yung kausap nila, mga PhD na. Oo. Hindi marunong bumaba sa yung i-level nila doon sa estudyante. May ganung mga teacher Kulang sa seminar Oo. Yung bang, imbis na tulungan ng estudyante, babagsak pa nila yung estudyante. Alam mo yon, bigyan mo na 70 yung estudyante, graduating yon. Consistent na honor. Imagine mo, anak mo yung ganon, tapos bigyan ng grades na ganon. Dahil na late lang yung mga projects nila. Kasi usong-uso yung mga task performance di ba? 60% daw yan sabi ng misis ko Dahil ba na-delay lang yun? Kasi grupo yun Na-delay, hindi na tinanggap ng teacher. Tapos bigyan nyo lang ng grade ng 70 yung mga estudyante. Anong ginagawa nitong mga teacher natin na to? Nakatulong ba sila sa isang banda? Hindi Sarili lang nila inasikaso nila Wala silang habag doon sa mga estudyante na nagpakahirap din yung mga yon. Na-delay lang Alam mo naman mga estudyante ngayon Tapos yung instruction hindi pa maliwanag. Kanino yung problema? Who's to blame? Sa educational system, estudyante ba? Hindi Ang educators natin ang may problema. Yung attitude ng mga teachers natin minsan. Second parent yan sila, pero hindi nila naintindihan yan na sila ay pangalawang magulang. Binabagsak nga nila yung mga estudyante. Walang awa po Mag-graduate na, bigyan pa nila ng grades na ganun Alam mo yon? Anong resulta niya sa mga estudyante na mga matataas ang grades, tapos all of a sudden meron isang teacher na hindi niya tinignan yung issue. Maraming teachers ngayon hindi na kinakausap yung estudyante. Umiira lang sa kanila yung pride nila, yung yabang. Hindi nga nila mabisita yung estudyante. Ba't hindi pumasok yon? Estudyante ko na yon. Hindi nila kinakausap na maayos. Biglang patawag ng parents. Hanggang doon na lang sila. Wala na silang extra effort na puntahan sa bahay yung estudyante. Mga kapatid, yung nanay ko retired teacher. Pinagmamalaki ko yung nanay ko kasi siya lang siguro yung nanay sa kanyang siya yung teacher sa kanyang panahon
ng estudyante niya, may panahon siya, extra mile, puntahan sa bahay at kausapin, bakit hindi pumapasok? Bakit laging late? O, pinuntahan niya yung estudyante niya, nalaman niya, yun pala breadwinner yung estudyante niya yun. Naglalako pa pala yun bago pumasok sa school. Maraming kapatid na tinutulungan, may sakit yung kapatid, siya lang yung inaasahan. Late siya magbigay ng project, nalilate siyang pumasok, umuwi ng maaga, pinuntahan ng mama ko, inimbestigahan niya. Nung malaman niya yung sitwasyon, nagkaroon siya ng konsiderasyon, yung grades niya, inayos yung grade na hindi naman ganun kataas, hindi naman ganun kababa, sakto-saktuhan lang. May gumagawa pa bang ganyang mga teacher sa panahon natin? I don't think so. Wala na yung ganung pag-aaruga bilang mga magulang. Ah, Mrs. ko teacher eh. Yun sinasabi ko sa kanya eh. Huwag kang magbabagsak ng estudyante. Kung gaano man yan, huwag kang magbagsak ng estudyante. Huwag kang magbagsak. Second parent kayo eh. Tapos binagsak mo yung estudyante kasi naasar ka sa kanya. Nawalan ka ng pasensya, binagsak mo. Naalala ko yung isang kwento eh. May isang nagpe-pedicab. Hinatid niya yung teacher doon sa destinasyon ng teacher. Pedicab. Galing sa school papunta ron sa kanto. Nung magbabayad na yung teacher, namukaan niya yung kanyang yung kanyang ng pedicab. Oh, estudyante kita. Ano nangyari sa'yo? Ba't nagpe-pedicab ka? Alam mo sagot nung nagpe-pedicab? Ma'am, hindi ba't binagsak niyo ako? Naalala niya rin yung teacher. Ma'am, kayo ho nagbagsak sa akin eh. Anong epekto sa'yo? Ikaw yung teacher noon. Tapos yung estudyante mo, ganun yung nangyari sa buhay niya. Nakatulong ka sa estudyante mo? Kung may mga teacher dito nakikinig, nakatulong ka sa estudyante mo? Hindi. Wala ka na iambag sa kanya. The mere fact na binagsak mo siya, wala kang habag na teacher. I mean, pag binagsak mo, ang sinasabi ko rito, below 75. Pasado pa yung 75, men. Di ba? Pero binagsak ng mga teacher na katoliko na to. Tapos magtatanong ka, bakit nagpe-pedicab ka? Ang sagot nung nagpe-pedicab, ma'am, binagsak niyo ako, naalala niyo? Binagsak niyo po ako eh. So, sana ito'y reflection sa atin. Kaya ito'y pakiusap ko sa mga teacher natin na katoliko. Mga ma'am, mga sir, be considerate sa estudyante. Magiging bahagi ka ng tagumpay niya o magiging bahagi ka ng pagbagsak niya sa buhay. Kasi majority ng teachers, hindi na nila naiintindihan bakit sila nagtuturo. Marami ng teacher na hindi na ganyan. Hindi lahat pero marami na. Walang pakialam sa mga estudyante. Wala na. Medyo sanga-sanga yung napag-uusapan na natin kasi talagang maraming anggulo to pag edukasyon mga kapatid eh. Kaya kung ikaw ay, di ba, kung ikaw ay concern talaga sa mga anak mo, sa estudyante. Ako may konting kaluskos sa anak ko, punta kagad ako sa school eh. Hindi ako mapakali. Kasi apektado kami ni Mrs. Sabi ko sa mga ano nangyari, ganito. Puntahan ko kagad yung teacher, kinakausap ko yun. Hindi ko pinapalampas yun kasi ganun tayo dapat ng mga magulang, nakikialam tayo sa ating anak. Ayoko na magkwento kasi baka maiba ko ng kwento mga kapatid, maging personal. Kaya dyan na lang muna tayo. Pag-usap tayo ulit sa Lunes sa ibang issue. Opo. Sanga-sanga po yan, hindi ho nauubos yan. At ang mga sangkot minsan dyan, mga Katoliko. Opo.
Sana ipagdasal natin ang educational system natin kay Secretary Angara na mapangunahan niya ng maayos yung ating educational system sa Pilipinas. Ah, Isa sa mga korap na ahensya sa Pilipinas, ang DepEd, pero sana may mangyari pa na umayos itong educational system natin. Na sana may matututunan talaga yung mga estudyante mula sa elementarya, paakyat niyan, hanggang sa tertiary. Sana may asusi talaga dyan yung mga tagapagturo natin. Maging ehemplo. Magkaroon talaga ng values na exemplary talaga sila sa mga estudyante. Saludo po ako sa inyo ng mga teachers na lalaki at babae, elementary, high school, sa college. Opo. Kayo man ay sa DepEd, sa CHED. Maraming salamat sa inyong kontribusyon ha sa mga estudyante po. At sa mga katoliko po ng mga principal natin, supervisors, etc. sa higher education. Mga kapatid, huwag po ninyong kaligtaan na kayo ay inilagay ng Diyos dyan sa academe para alalayan po ang mga kapwa katoliko na mahubog sila sa pagkakilala kay Kristo, hindi lang ho yung excellence ng utak, kundi yung puso. Sana mauna yung puso bago yung utak. Kasi kapag yung puso ay na-form, ako may takot sa Diyos, ang estudyante, lalo na ang mga tagapagturo, maganda epekto nito sa ating bayan. Opo. May pag-asa pa naman. Pero magsisimula ito sa mga tao na may otoridad na nasa academe. Guro po ba kayo? Principal po ba kayo? Supervisor po ba kayo? Mataas po ba ang katungkulan nyo sa DepEd o di kaya sa CHED? Time to reflect, kapatid, kung katoliko po kayo. Huwag niyong kalimutan na kayo po ay mayroong mandato sa inyong Magna Carta, mga kapatid. Isama si Kristo at ang kanyang salita. Maging modelo po kayo, mga kapatid, sa mga estudyante po natin. Alright, alas 6:55 ng umaga, tayo po ay mag-aano muna ako, konting announcement, mga kapatid. Ang Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines, Incorporated po, ay magkakaroon po sila ng 10th year anniversary sa March 4, malapit na po ito. Alas 12 ng tanghali, doon po sa Pastors Formation House sa Cagayan de Oro City, sa Lumbia. Ang ministry head po niyan ay si Bro Noe Dora. Opo. Ipagdasal po natin na i-provide ni Lord lahat ng needs niya sa March 4 event. Shoutout din kay Archbishop Julius Tonel. Opo. Ang Liwan nga Dalan ay meron po ang CFD sa Bacolod na programa sa DYAF. Pag Sabado, Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Pagka Sunday naman ho, kahapon, nagkaroon ang Liwan nga Dalan, alauna ng hapon naman hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Tagapanguna po dyan si kapatid na Christian Paul Gaylan, ang aming presidente. Si George Quiles, ang aming vice president na si Bro Angke, si Akman nandyan din, si Ruby, opo, si Agtoto, kahapon po ay sinamahan po si Bro George. So, kaya ho, ipagdasal natin na itong pagbo-broadcast po ng grupo ng CFD sa Diocese ng Bacolod ay magpapatuloy. Mga kapatid, suportahan niyo po ang Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Meron po kaming maliit na parang pinagkakakitaan para magkaroon ng pondo ang grupo. Punta po kayo sa FB page namin na Catholic Merchandise at marami ho kayo mapagpipilian doon na pwede hong makatulong para po sa amin sa mga logistics ho namin, mga kapatid. For more information, maaari kayong tumawag sa 099285-50205. Ulitin ko po, 099285-50205 para sa ilang mga informasyon. Lahat ng klaseng sizes at mga colors ay available, mga kapatid. Maraming mga items na pwede nyong pagpilian at yung proceeds po niyan ay pupunta doon sa logistics po
ng CFD Bacolod. Alright. Mga kapatid, supportahan po ninyo ang ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Nandyan po nakalagay lahat yung ating daily reflections from Monday to Sunday. Yung ating usapang Katolisismo pagkagabi, nandyan din ho. Yung aming wedding ni Mrs. sa Catholic Church, nandyan din ho nakalagay. At yung responsible po na kapatid na nag-aasikaso po ng pag-upload ng videos natin ay si Bro George Quiles. Bro George, maraming salamat sa pag-upload ng ating mga videos. So, i-share natin yan mga kapatid yung ating YouTube channel na State of Grace TV. Alright. If you would like to support Brad Calix sa ministry, just go ahead mga kapatid. Maraming salamat in advance sa inyo. Marami pa tayong kailangan dito sa ating studio na dapat bilhin. If you would like to donate sa gamit po sa pagbo-broadcast, just go ahead mga kapatid. Kung gusto nyo akong kausapin sa ilang mga detalye, maaari po tayo mag-usap 0950-266-9596. Nagpipray po tayo ng 1 hektarya dito sa Bacolod na magagamit po natin sa ministry. Pagtatayuan po yan ng chapel at mag-invite lang po si Brad Calix ng mga pare na magmimisa dyan sa chapel natin na gagawin. 1 hektarya po yan. At dyan din ho kami lilipat yung aking pamilya, magpapagawa ng maliit na matutuluyan namin. At yung kalahati po niyang hektarya ay gagawin po natin para sa livelihood. At para po yan doon sa mga pastor na magiging bahagi po ng Catholic Church. Yung mga mako-convert sa Catholic Church po. Yan po yung pinaka-objective ng 1 hektarya na lupa na pinagdadasal natin dito po sa Bacolod. If you would like to help later on mga kapatid, pambili ng graba, semento, etc., mga gamit pang construction, pag-usapan po natin yan later on mga kapatid. Ang ating pinagdadasal ngayon ay lupa. Ang target po ay Murcia. Bandang dulo na po yan, medyo maganda pa ho dun yung area kasi tahimik po yung Murcia. Opo. Medyo malayo na sa city proper pero bahagi pa rin po ng Bacolod City. Kaya ipagdasal po natin na bigyan tayo ng Lord etong taon na ito. Because I will be celebrating my 1st year anniversary sa Catholic Church. Sa birthday ko mismo sa December 3 mga kapatid. Lord willing, ibigay ng Lord this year, probably sa 2nd quarter o di kaya sa actual birthday mismo natin. Hindi natin alam kung sino yung mga taong pwedeng gamitin para po sa bagay na yan. I-manage lang ho yan ni Brad Calix. So, hindi ko yan property. Yan po ay i-manage lang natin kung sino ang pwedeng maging katuwag natin dyan sa pagmamanage. At yan po ay nasa usapan po namin ni Bro Novedora. So ipagdasal po natin yung bagay po na yan mga kapatid. Alright, I'd like to acknowledge the following. John Paul Ruby, bro, maraming salamat for joining. Bobby Taruk, salamat sa insights bro. Si Pastor Ener Palasol Gamolo, salamat Pastor for joining. Salamat din kay Ordinaryong Katoliko, salamat po. Kay Lasta Imer, salamat. Kay Noel Robles Jr., salamat po for joining kapatid. Sonet Sena, salamat. Si Sir Bingo Villahermosa, Sir, maganda umaga po. God bless po sa buong pamilya at sa inyong pagbo-broadcast po. Bro Acero, Obilio, Dorado, Gary Joy. Maraming salamat bro. God bless sa buong pamilya. Si Ray Dan Garcia, salamat. Kay Ray Agaton, kay Mrs., kay Annalyn, kay Eunice Socorro, maraming salamat kapatid na Eunice. Salvacion Labanasia, ate, maraming salamat po for joining. Jessa Morida, salamat. Kay Shula Daarol Ronquillo, maraming salamat po. Ate Yam Montejo, salamat. Kay Armida Decena, salamat. Pipito Barbon, maraming salamat po. Sino pa ba? Ebenezer Pastor, maraming salamat. At syempre kay Mary Daly Esturco Palabrica, maraming salamat po, mga kapatid. Alright, let's pray. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. We'd like to pray for our Pope Francis sa kanyang sitwasyon. Yung kalooban niyo ho mangyari para sa kanya. Hangad po namin ang kanyang recovery sa kanyang sitwasyon. Salamat sa dasal ng bawat Katoliko sa buong mundo. Mag-aantay lang po kami, Lord, ng sagot niyo sa aming dasal para kay Pope Francis. Pinagdarasal ko rin po lahat ng mga kaparian namin sa buong Pilipinas, yung aming mga bishops. Patubayan niyo po sila at bigyan sila ng wisdom at kalakasan. Magampanan po ng mga pari namin yung kanilang pagpapastor sa bawat parokya. We just pray for good health para sa lahat ng mga nandito sa broadcast ngayon, sa mga pinagdadaanan po nila, finances, sa parenting, negosyo, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga buhay pananampalataya. Tulungan niyo po kami na patuloy kaming umasa sa Diyos, pagkatiwala sa inyo ang aming mga buhay. We just pray for good health para sa lahat po na nandito. Lord, nagdadasal kami sa educational system namin. Ang problema namin, maraming walang principal ang mga public school. Marami din hong kulang sa mga gamit sa paaralan na kailangan ng mga teachers, mga upuan, mga sira-sirang paaralan at kwarto. Lord, pag-pray namin na mabawasan yung corruption sa DepEd. Yung mga taong nakaupo po dyan, magsimula kay Secretary Angara, tignan po nila yon kasi pagka ninakaw nila ang pondo na para dapat sa paaralan, napipirwisyo yung educational system. Napipirwisyo, hindi lang mga teachers kundi lalo tigit ang mga estudyante. Mababa ho yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Hindi pwedeng lumaban sa ibang Asian countries. Napapabayaan po. Dahil po yan sa corruption. From top to bottom. Lord, nagdadasal kami na may pag-asa pa po Marahil mga Katoliko yung mga nakapwesto sa academe. Kaya lang malayo na po sa inyo. Walang masyadong commitment po sa Panginoong Yesus. Kaya ho, natutokso sila na gumawa ng hindi maganda. Pero ang makahabagan niyo po yung mga nasa academe, mga namumuno po sa DepEd, sa CHED. Tulungan niyo po sila na maibalik sa dati na flourishing yung educational system. Yung mga estudyante gumagraduate, may mga alam talaga. Maaasahan. Mga responsableng mga estudyante. Malaki po yung papel ng mga guro sa paghubog sa kung anong klaseng estudyante ang gumagraduate kada taon. We just pray for our teachers. Bigyan niyo po sila ng wisdom at sana ma-realize nila na pangalawang magulang sila. Na hindi sila basta-basta nagbabagsak ng estudyante. Alalayan po talaga nila kasi kawawa ang estudyante. Na lagi bagsak po sila at walang pag-asa na hindi man na sila nakakausap ng mga teacher nila. Especially yung may mga advisory classes. Nagdadasal po kami ng patuloy niyong pagkilo sa bawat isa sa amin. Sa kabila ng mga hamon nito, magdire-diretso kami sa Panginoong Yesus. Lord, salamat po. Patubayan yung aming presidente, si Bongbong Marcos, yung problema sa impeachment ni Inday Sara. Sana ho, ma-solve ito sa lalo't madaling panahon. Ang nalalapit na halalan sa Mayo, sana ho maganda ang resulta nito. Mabawasan yung mga patayan during campaign period. Campaign period ho ngayon. Yung problema ng mga OFW sa pagboto sa Canada at sa Hong Kong, kasi online
po sila doon. Sana magawan to ng paraan ng COMELEC at ng Embahada ng mga bansang nabanggit. Lord, gamitin niyo ang broadcast na ito na makatulong po sa maraming Katoliko, makapagbigay ng encouragement. Maraming salamat po. Lord, nagdadasal kami na tulungan niyo po yung mga kapatid na nasa ospital ngayon, yung mga nagdadialysis, yung mga cancer patients, kasama yung aking may bahay. Kahabagan niyo po siya. Salamat sa inyong gagawin na pagsusustain sa kanya sa araw-araw. Salamat po, Ama, sa lahat. And we are asking you, Mama Mary, to pray for us and with us. Salamat po sa inyong yakap sa bawat Katoliko sa Pilipinas at sa inyong yakap sa aming Santo Papa Francis. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. See you mamayang alas 8 ng gabi sa ating Usapang Katolisismo. At dire-diretso lang ho tayo sa ating series. Mamayang gabi, Lord willing. Maraming salamat for sharing sa ating mga videos, mga kapatid. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Ay nga pala, happy birthday ha sa lahat ng mga nagse-celebrate ng inyong kaarawan. At doon sa mga couples na probably sa araw na ito, 24 ng Pebrero, ay you are celebrating your wedding anniversary. Happy wedding anniversary mga kapatid. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.